Mga volleyball players na may negosyo at ari-arian. Sila ang mga volleyball players na hindi lang umaasa sa kita ng isang pagiging volleyball player. At curious ka ba kung ano ang kanilang second source of income? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Abby Maranyo ng Cheritigo Crossovers. Si Abby Maranyo, umusbong ang kasikatan noong UAAP Season 75 at ngayon kasalukuyan pa rin niyang tinatahak ang karera sa pro volleyball. At sa edad na 32, naging wais nga sa desisyon si Abby Maranyo na talagang iniisip niyang hindi habang buhay ay naglalaro ito ng volleyball. Kaya't nag-take risk ito at pinasok ang business world. Sa panahon ngayon, naging uso na ang paggamit ng social media at marami talaga ang tumatangkilik dito. At ito ang negosyong pinasok ni Abby Maranyo, ang pagiging TikTok seller at pinopromote ang kanyang binibentang perfume na tinatawag niyang Chacal Perfume. Ang pagbuo nga ng brand name na ito ay hango sa pagmamahala nila ng kanyang partner na si Camille Cal. Kasama nga silang dalawa sa pagtataguyod ng negosyong ito. Makikita natin sila. After ng kanilang laro ay diretso agad sila sa pagla-live upang makabenta sila ng kanilang produkto. Ang ganitong klaseng negosyo ay marami-rami ring umaasenso. Karamihan dito ang mga affiliators at marami talaga ang umasenso at nagbago ang buhay dahil sa pagbebenta nila dito. Patunay nga dyan ang kilalang TikTok affiliate or content creator na si Jomar Yee na talagang binunyag ang kanyang komisyon o kita dahil sa payong na kanyang binibenta at proud nga niyang sinabi na kumikita siya ng 7 digits dahil sa payong lang na kanyang binenta. At sa part naman ni Abby Maranyo, knowing na isa siyang volleyball player, ay marami din talaga ang nakakakilala sa kanya. Kaya't paldo talaga siya sa kitaan ng kanyang negosyo. At ang isa pa niyang negosyo na kamakailan lamang nagbukas ay ang water refilling station na tinatawag niyang H2 Bag Refilling Station. At ayon nga sa eksperto ng business na ito, 30k above ang kitaan dito, depende sa pricing at location. Kaya tiba-tiba talaga ang nag-iisang Abby Maranyo kung ipagsama mo ang kanyang negosyo at mas lalong madadagdagan pa yan kung bibili kayo. Rachel Andakis ng Farm Fresh Foxes. Si Rachel Andakis na ngayon ay nasa Farm Fresh Foxes ay marami ang nagtataka at nagulat noon nang bigla niyang sinabi na lilisanin niya muna ang mundo ng volleyball. Sa banda ng kanyang magandang karera sa Signal HD Spikers na dati niyang team noon sa PVL, ito pala ay dahil sinubukan niyang pasukin ang mundo ng business sa bansang Barcelona, Spain. At proud na proud niyang binahagi na siya ang nakapagtayo ng kauna-unahang Filipino bakery sa Barcelona, Spain. Ani niya, sobrang namangha siya ng dinagsa at pinipilahan ang kanyang bakery doon. At kasama niya dito ang kanyang dalawang tita sa pagtulong at pagtayo ng bakery na tinatawag niyang Flor de Manila. Ngunit hindi nagtagal ay nagbalik aksyon rin si Rachel Andakis sa PVL. Dahil na rin siguro sa napakalaking offer sa kanya ng Farm Fresh Foxes. Isang bagay siguro na hindi nahigitan ng kanyang dating team. Kaya't nagdesisyon ito noon na pasukin muna ang business. Dahil sa business world, makakasiguradong aangat at asenso tayo dito. Ngunit dahil malaki nga ang offer sa kanya ng Farm Fresh Foxes upang maglaro, ay magagamit pa niya ito upang mapalawak pa ang kanyang nabuong negosyo. Grabe ka na, Rachel Andakis. Nasa iyo na talaga ang lahat. Dina Wong. Si Dina Wong na dating simpleng volleyball player lang naman na isang libero na ginawang setter sa Ateneo ay biniyaan ng kasikatan sa Chocomucho Flying Titans. At dahil sa kanyang natamong kasikatan, ay ginamit niya ito upang kumita ng maraming pagkakakitaan. Nakapag-isip nga ng sariling negosyo si Dina Wong at pinili niyang tahakin ang business na coffee shop at tinawag niyang The Spikers Coffee House. O pak, di ba ito yung mga trending at sikat ngayon na may mga aesthetic na disenyo sa loob nito mismo? At dahil nga volleyball player si Dina Wong ay volleyball team din ang disenyo sa loob ng kanyang coffee shop.
At dinisplay niya rin ang mga jersey ng kanyang mga kilalang PVL players. Ayon sa ating napanayam, 5 to 6 digit ang kanyang kinikita. For sure na yan. Idagdag pa natin ang kanyang kasikatan. Ay talaga namang boom! Patok na patok talaga ang kitaan ng kanyang negosyo. Si Dina Wong talaga ang isang napakagandang halimbawa. Na pag sikat ka, hala kumbate, magnegosyo ka. Dahil hindi panghabang buhay ang kasikatan. Bea De Leon. Si Bea De Leon ng Creamline Cool Smasher ay alam naman natin galing ito sa mayayamang angkan ng pamilya. Ngunit ganun pa man ay hindi niya hinayaan na siya ay tawaging Nepo Baby ng karamihan. Kaya't nang sumikap siyang gumawa ng sariling pangalan sa Ateneo de Manila University na dating pinakaayaw niyang university noon dahil halos ng kanyang pamilya ay graduate ng De La Salle University. At ang sekreto nga ng kayamanan ng kanyang pamilya ay ang pagnenegosyo. At dito nga na-impluensyahan si Bea De Leon. Aside sa kanyang napakagandang karera sa Creamline, ay sinubukan niya na ring sundan ang yapak ng kanyang mga magulang. Si Bea De Leon nga ay co-owner ng Bell Racing Stable o tinatawag nilang Bea Bell ng kanyang ama dahil sila ay mahilig sa pag-aalaga ng mga kabayo. Kung saan pinaparami nila ito sa kanilang Casa de Leon Farm. At dito laging dinadala ni Bea De Leon ang kanyang mga teammates sa Creamline. At nilalahok nga nila ang kanilang mga alagang kabayo sa mga kompetisyon tulad na lamang ng Philracom 2-year-old Maiden Stake Race at ang second leg ng Juvenile Stake Series kung saan nanalo sila ng kanyang ama na tumataginting na estimated 1 million pesos sa naturang kompetisyon. At ang kasunod ngang negosyo ni Bea De Leon ay ang pagtayo ng Physiolab kung saan ito ay facility na dito nagre-rehab ang mga atletang nagkaroon ng injury tulad na lamang ni Des Cheng at ang iba pang atleta. At kumikita nga si Bea De Leon dito at the same time, marami siyang natutulungang atleta upang gumaling sa kanilang nararamdaman. Grabe, ganito kahusay si Bea De Leon pagdating sa negosyo. Kaya no wonder, limpak-limpak na salapi na ang kanyang kinikita. But wait, there's more. At ang ikatatlo niyang negosyo, ayan ay ating alamin sa susunod. Alyssa Valdez. Si Alyssa Valdez ang isa sa mga volleyball player na may life story na rags to riches. Nang umusbong ang kaniyang kasikatan sa UAAP, ay samut-saring endorsement na ang kaniyang natatanggap sa karamihang brands. At ngayon, malayo na talaga ang naaabot ng nag-iisang phenom, Alyssa Valdez. Ngunit inamin nga niya sa isang interview na hindi na siya pabata, kaya't ang iba niyang kinikita sa lahat ng kanyang pinagkakakitaan ay nilalaanan niya sa ibang negosyo. Aside nga sa malaki niyang kinikita as a pro volleyball player, ay nagkaroon siya ng side hustle na sinimulan niya noong pandemic pa. Ang una nga niyang negosyo ay ang candle business na dati pa nga niyang libangan at kagawian na tinatawag nga niyang Scent 101 Peppermint Premium Soy Wax Scented Candle. Ang binibenta nga niya ay may samut-saring amoy na kandila na binibenta niya noon sa mga online shopping apps. At kamakailan, lumabas ang balita na si Alyssa Valdez ay nag-venture sa food industry sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang KFC branch sa San Juan, Batangas na may tinatayang halaga na 22 million pesos. Naging posible nga ito dahil na rin sa kanyang ka-business partner na ka-teammate niya na si Bea De Leon. At ito ang kanyang ikatatlong negosyo. Sobrang wow naman talaga. Ganito pala talaga ka-hardworking ang mga kat na volleyball player. Kayo, anong negosyo ang gusto niyong pasukin? Hala, grabe naman sa pasukin. Please comment down below.